Kasabay ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na palakasin ang aksyon para wakasan ang online sexual abuse or exploitation of children sa bansa, ito ay matapos ang kanyang emosyonal na talumpati nang mapakinggan ang sitwasyon ng isa sa libo-libong biktima ng OSAEC. Alamin naman natin ang mga parusa na kakaharapin ng mga sangkot dito sa report ni Rose Babiera. Kinilala na global epicenter of online sexual abuse and exploitation ang Pilipinas dahil sa libo-libong litrato ng mga batang Pilipino na nagkalat sa iba't ibang site online gawa ng mga sexual predators. Ayon sa tala ng International Justice Mission, isa sa 100 batang Pilipino ang inaabuso ng mga trafficker at ginagawa ng child sexual exploitation material o CSEM sa kabuuan lamang ng taong 2022. Ang paggawa ng CSEM ay isang anyo ng pang-aabuso sa pamamagitan ng paggawa at pagpapalaganap ng mga sexual na imahe, video o live stream ng mga menor de edad para sa isang kliyente kapalit ng pera. Ito ay paglabag sa RA 11930 o ang Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children at Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act. Kaugnay ito sa Section 6 ng RA 10175 o ang Anti-Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang gawaing ito ay mariing kinokondena ng Estado at nararapat na parusahan. Ayon sa batas, ang sinumang mapatunayang sangkot dito ay maaaring patawan ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong at pagbayari ng multa na hindi bababa sa 2 milyong piso. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!